Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oren. Taong 1968, Carmen, Bohol. Noong mga panahong ito, nasa edad 25 anyos na si Oren. Malayo siya noon sa kanyang pamilya, gawa ng nagtatrabaho siya noon sa isang pamilyang may lupa na nag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop pangbenta. Mayaman at makapangyarihan sa Carmen ang pamilyang yon, kaya ang binabantayan niya, isa lamang ito sa napakarami nitong negosyo. At kahit malayo yun sa baryo, maayos naman dito ang pamumuhay nila. Hindi lang din siya ang nagbabantay doon, kaya yung trabaho di gaanong mabigat. Ayon sa kanya, parang pinatira lang siya roon, tapos binabayaran pa. Di rin sila nakakaranas ng gutom, dahil linggo-linggo may dumarating na rasyon ng bigas at delata. At kapag nagkakaubusan, maraming puno ng saging at kamote sa paligid ng lugar nila. Minsan, kumakatay pa sila ng manok kapag nananawa sa mga kinakain nila sa araw-araw. Hindi naman yun problema. Gawa ng yung mga manok sa lugar na yon, hindi bumababa sa 150 ang bilang. Lahat yon likas na tubo sa kanilang lugar at wala silang pinapakain dito na hindi natural. Kaya yung karne ng manok, kahit hindi mo lagyan ng pampalasa, talaga namang napakalinamnam. Ika nga niya, kahit isang buwang tinola ang ulam nila, ayos lang. Ang kaso hindi yun po pwede dahil kailangan nilang magparami, lalo na pagdating sa mga manok na malakas mangitlog. Kung di nyo kasi naitatanong, meron sila roong kotang hinahabol buwan-buwan. Kailangan nila itong mapunan para hindi yun questionable pagdating sa kanilang amo. Kailangan ding hindi bababa sa orihinal na bilang ang mga alaga nila roong hayop, lalo na pagdating sa mga baka. Yun kasi ang pinaka-tinututukan ng amo nila, gawa ng mahal yun kung ibenta. Ayon sa kanya, na kahit malayo ang lugar nila sa baryo, wala ka roong dapat ikatakot at ikabahala. Bukod sa tahimik ito, hindi naman ang aano ang mga rebeldeng napapadaan. Maaliwalas din ang paligid at kapag umaga napakaganda ng tanawing bubungad sa iyong pagbangon. Malimit lang din ang mga ahas dito, kaya kapag gumagapa sila hindi sila gaanong nangangamba. At nga pala pinuno, 8 sila noong nagbabantay. Yung 7 may mga asawa na, kaya sa lugar na yon, ang bahay lang niya ang medyo maluwag at komportable. Di naman siya naiinggit sa kanyang mga kasama, lalo pat wala sa isip niya ang lumagay sa tahimik. Dagdag pa niya na, mas mainam na unahin muna niya ang pag-iipon. Nang sa gayoy kapag nakapagpasya na siyang mag-asawa, hindi na sila mahihirapang dalawa. Nais din niyang unahin ang kanyang mga magulang, para naman kahit papaano, makabawi siya sa hirap ng mga ito. Ganon ang kanyang patakaran sa buhay, kaya kahit dumating ang mga tukso, hindi nito kayang tibagin ang kanyang paniniwala. Pagtatapat pa niya na, nung pumunta siya sa lugar na yon, literal na trabaho lang ang kanyang hanap. Wala siya noong inaasahang mangyayaring hindi inaasahan dahil paulit-ulit na sinasabi ng amo nila na ligtas ang lupa na kanilang babantayan. Ang kaso lang, makalipas ang halos 1 taon at 6 na buwang pagbabantay, meron siyang napansing kakaiba tuwing sumasapit ang gabi. Hindi niya ito naranasan noong mga nakaraan, kaya naman di niya maiwasang mapaisip. Anya, na kapag nasa kasarapan siya ng tulog, may naririnig siyang atungal ng baka. Sa estima niya napakalayo nito, gawa ng yung atungal nito sobrang hina. Yun bang hindi mo talaga ito maririnig kapag hindi mo yun pinakinggan ng maigi? Magtatatlong araw na itong nangiistorbo sa kanya, kaya kinaumagahan ng ika-4 na araw, nagpasya siyang ipagbigay alam ito sa kanyang mga kasama. Nga pala, hindi siyang pinuno ng grupo, kaya para malaman ito ng karamihan, una niya itong inaabiso sa pinuno nilang si Tiyo Maming. Matagal na si Maming sa pastuhan
At sa pagkakatanda niya, nasa humigit 2 dekada na yon doong naninirahan. Aminado rin itong may mga kaso noong pagkawala ng mga hayop, pero ni minsan hindi na nila ito natagpuan. At kung susumahin ang mga nawala, hindi yun bababa sa 200. Dagdag pa nito na, maaaring may kawatan ng kumukuha ng mga hayop at posibleng ang narinig niya noong nagdaang gabi ay ang atungal ng bakang kinukuhanan nito ng karne. Subalit nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, "Kung veterano ang mga kawatan, hindi ganoon na magiging kilos nila. Papatayin muna nila ang baka para kapag hinimlas nila ang bawat balat at karne, hindi ito gagawa ng ingay. Walang veteranong nais gumawa ng ingay habang nagnanakaw." Nang marinig naman yun ni Tiyo Maming, tumangulang naman ito habang nag-iisip. Maski ito man, nakumbinse sa kanyang mga sinabi, kaya para magkaroon yun ng linaw, minabuti nilang hanapin ang labi nung bakang narinig niyang umatungal. Buong araw silang naglibot sa pastulan hanggang sa nakalabas na sila sa hangganan nito. At ilang kilometro ang layo roon, narating nila ang isang masukal na kakahuyan. Hindi yun kalaparan, kaya madali nila itong nalibot. At habang sila'y naghahanap doon, unti-unti nilang napapansin ang tila bang paglakas ng mabahong amoy. Wala silang ideya kung saan ito nagmumula, kaya sinundan nila ito ng sinundan, hanggang sa marating nila ang parte ng kakahuyan kung saan may mamasa-masang lupa. Paglapit nila rito, bumungad sa kanila ang humigit sa 10 bungo ng baka. Yung iba sa mga ito may mga laman pa, indikasyon na ilang buwan pa lang ang nakakalipas bago yun pumanaw. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napagtanto nila na hindi yun kagagawa ng mga kawatan. Kumbinsido siya rito dahil yung mga bangkay na yun hindi nakuhanan ng mga karne na malaki ang halaga kung ibebenta nila sa merkado. "Tiyo Maming, parang malabo na kawatan ang kumuha ng karne nito. Tingnan nyo, buo pa ang parte ng laman sa may bandang hita ng baka. Walang kawatan na mag-iiwan ng ganyan, lalo pat malaki ang makukuha nilang pera dyan." Wika niya sa leader nila. Nang marinig ito ni Tiyo Maming, patuloy lang yun sa pagmamasid. Bawat bangkay na madadaanan nila, maigi nitong pinagmasdan, hanggang sa may mapansin silang kaluskos, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ang kaso pag sila'y nila rito, na taong wala silang maaninag dahil banda roon medyo madilim na. Sinubukan pa nilang pakibagayan ang dilim ng paligid para lamang may maaninag sila. Ang problema nung meron na silang nakita, wala na silang napansing kakaiba. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas, may narinig na naman silang kaluskos. Sinabayan na rin yun ng kakaibang pag-angil, kaya nang marinig nila ito, dali-dali silang bumalik kung saan sila nang galing. At nang akmang papalayo na sila ng lugar, may nakita silang isang kakaibang nilalang na may nanlilisik na pulang mga mata. May 4 itong mahabang pangil, tapos yung itsura nito may pagkakahalin tulad sa pusa. Parang tao rin ang katawan nito, pero nababalutan yon ng itim na balahibo. Malasakambing din ang paa ng nilalang at meron itong 3 itim na buntot na mahahaba. Matapos nila yung masilayan, bigla naman yung lumundag sa kakahuyan hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Maya-maya pa, pagtahimik ng paligid, dali-dali silang tumakbo habang pinakikiramdaman ng nangyayari sa kanilang likuran. At kahit wala silang ideya kung saan sila sumusuot, ipinagpatuloy nila ito hanggang sa marating nila ang labasan. Awa naman ng Diyos, walang napahamak sa kanilang grupo. Subalit di pa man sila nakakalayo sa lugar na yon, umatungal ang nilalang na parabang meron itong nais iparating. Sa takot nila ni Oren, di na nila ito pinansin. At nang makauwi na sila, agad nilang ibinalita ang natuklasan nila. May mga naniwala, pero may iilan ding nagsabi na produkto lang ng imahinasyon
ang kanilang mga nasilayan. Hindi yun naniwala sa kanilang mga kwento, gawa ng para sa kanila, napaka-imposible na umiral ang ganoong uri ng nilalang. Subalit pagtungtong ng dapit hapon, di pa man nila napapasok sa bakuran ng mga kwadra ang mga hayop, nakita na naman nila na nagmamasid sa kanila ang mga nilalang sa hindi kalayuan. Nakatago rin sa isang puno, at kahit hindi yun kumikilos, kitang-kita nila ito dahil sa nanlilisik at mapupula nitong mga mata. Wala silang ideya kung ano ang pakay ng nilalang, pero sigurado sila na meron itong binabalak na hindi kaaya-aya pagbalot ng kadiliman sa lupa. Bandang 8:00 na ng gabi, wala nang tao sa labas ng pastulan. Lahat nagpapahinga na, maliban lang sa kanya. Nung masipat niya kasi ito, hindi na yun nawala sa isip niya. Malakas din ang kanyang kutob na sa pagsapit ng lalim ng gabi, aatake ito para manalasa sa mga alaga nilang hayop. Di man siya sigurado kung sa gabi yun o sa mga susunod pa, pinili niyang maging alerto upang hindi siya mapahamak. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito niya na narinig ang atungal ng nilalang. At sa puntong yon, parang lumalakas ito na tila bang lumalapit yon sa kanilang lugar. Dahil sa ganoong sitwasyon, agad niyang sinipat ang bahay ng kanyang mga kasama para alertuhin ang mga ito. Ang kaso lang kahit anong sigaw niya, walang nakakarinig. Tulog na ang lahat, kaya imbis na mag-aksaya ng oras, minabuti niyang humanap ng paraan kung papaano siya makakaligtas. Halos gustuhin na rin niya noong lumabas para makatakbo papalayo, pero tuwing iniisip niya ito, nawawalan siya ng lakas ng loob dahil sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Maya-maya pa, pagdungaw niya sa labas ng bahay, dito niya na nakita ang nilalang na dahan-dahang naglalakad habang umaangil. Tinitingnan na rin ito ang mga hayop na kasalukuyang maligalig na. Ilang beses na ring sinubukan ng mga ito na suwagin ng bakod na pumipigil sa kanila na makalabas, pero hindi nila yon natinag. Ilang segundo pa ang lumipas. Pag-angil ng nilalang, agad nitong sinakmal ang bangkang malapit sa kanya. Pagbaon ng mga pangil nito sa likod, bigla niya yung iniangat hanggang sa madala niya na ito sa malayong parte ng pastulan. Nung masipat yun ni Oren, dito na siya nakaramdam ng matinding pangamba, gawa ng yung bakang dinala nito ay halos 10 beses na mas mabigat kumpara rito. Pero nung sinakmal ito ng nilalang, para itong naging kasing bigat na lang ng biik. Sa loob ng 10 minutong pananalasa nito, umabot sa 10 baka ang nakuha nito. Akala niya alis din yung kaagad pagkatapos nito. Pero nung akmang itatakas na nito ang ika-10 baka, napansin niya ang pagliwanag ng tahanan ng kanyang mga kasama. Sigurado siyang nakatunog na ang mga ito sa ingay, pero hindi niya inaasahan ay ang biglaan itong paglabas ng magkakasama. Pagsilay naman niya ritong nasa labas na, sinubukan niya itong balaan ukol sa kakayahan ng nilalang, pero hindi yun nakinig. Hindi rin ito tumingin sa kinaroroonan niya na parabang wala itong narinig na babala. Kaya naman pagkatapos ng kanyang pagsisigaw, tumuloy ang mga ito para itaboy ang nilalang. Subalit nang masipat naman ang nilalang ang grupo, sa halip na mabugaw ito, para yung mabangis na hayop na bigla na lamang sumugod. Dahil sa pangyayari, lahat ng nagtangkang magtaboy sa nilalang ay nagulat. At sa sobrang pagkataranta nila, kanya-kanya na silang nagsipulasan hanggang sa mahuli na nito ang ilan sa kanila. Saksing buhay si Oren kung papaano tumagos ang pangil ng nilalang na yon sa kanilang mga kasama. At sa 7 lumabas, dadalawa lamang ang nakaligtas. Kabilang narito si Tiyo Maming at ang baguhan ding sumunod lang sa kanya na si Ryan. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay, agad nilang itinarangka ang mga pinto habang hindi na iniisip ang iba pa. At dahil sa walang ideya ang naiwang pamilya ng mga nasawi, kung kaya't hindi nagtagal, nabiktima rin ng mga ito ng nilalang na nanalasa.
Kinabukasan nun, tumambad sa kanila ang trahedyang iniwan nito. Maliban sa kanya, sa pamilya ni Tito Maming at Ryan, wala nang natira pa. Yung bahay ng mga namatay, naiwang bukas, kung saan sa loob nito, nagkalat ang bahid ng dugo sa paligid. May mga malalalim din na kalmot sa dingding, hudyat na sinubukan pang lumaban ng mga biktima. Sa panig naman ng mga alaga nilang hayop, halos 20 sa mga ito ang nawawala. Kabilang narito ang mga baka, kalabaw, alaga nilang kambing at iilang mga aso. Nakakagulat para sa kanila ang ganoong trahedya dahil ni minsan hindi nila inasahang may mangyayaring ganon. At para makahingi ng tulong sa kanilang amo, sabay-sabay na silang bumaba ng pastulan. Iniwan nila ang lahat ng kanilang alaga, gawa ng di hamak na mas mahalaga ang kanilang mga buhay. Pagdating naman nila sa baryo, hinanap nila ang bahay nito. Sa bayan yun nakatira, kaya ilang oras pa silang naglakad para lamang ito ay makita at makausap. Bandang 3:00 ng hapon nang marating nila ang bahay nito. Pagsilay nila sa kanilang amo, abala yun sa pakikipag-usap sa mga tauhan nito. Wala yung kaide-ideya sa mga nangyari, kaya nang masipat sila nito, naglaho sa mukha nito ang mga katanungan at palaisipan kung bakit sila bumisita nang hindi man lang nagpapaalam. Nang mapansin naman yun ni Tiyo Maming, dali-dali naman yun doong lumapit para ipagbigay alam ang kanilang mga pinagdaanan. At sa kanilang pag-uusap, dito na ito nalaman ng kanilang amo. Maging ito man gulat na gulat sa kanilang mga ibinalita, kaya noon ding araw na yon, nagdesisyon itong pumunta sa lupang binabantayan nila. Ngunit nang marinig ni Tiyo Maming ang sinabi nito, agad naman yung tumutol. Pasensya na ho kayo, pero hindi ligtas pumunta roon sa mga ganitong oras. Kung gusto ho ninyo, bukas ng madaling araw tayo luluwas. Huwag niyong isipin ng mga hayop, dahil dun sa kulungan, may mga makakain pa naman sila. Sa ngayon ho ang importante ay yung sa ating mga sarili. Magtiwala ho kayo sa amin, dahil kami ho, danas na namin ang bagsik ng nilalang. Wika ni Tiyo Maming. Nang marinig yon ng kanilang amo, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. O sige, bukas na lang. Total marami pa naman akong ginagawa. Buboy, samahan mo nga itong sila Maming sa kanilang mga tutuluyan. Wala ito ritong pamilya, kaya tayo na munang mag-aasikaso sa kanila. Sagot naman ito sabay alis. Matapos nitong makapagsalita, taus-puso ang kanilang naging pasasalamat. Kahit papano kasi, ramdam nila ang pagmamahal ng amo nila sa kanila. At yung mga ganoong kasimpleng kawang gawa, napakalaking bagay na yon kung iisipin. Kinagabihan, sadyang hindi pa rin sila makatulog ng mahimbing dahil sa kanilang mga karanasan. At habang nagpapaantok, nagdesisyon silang inumin ng tuba na ibinigay ng amo nila. Yon ang nagsilbing pampakalma nila upang mairaos ang araw na yon. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang umalis. Hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, tinahak na nila ang daan kasama ng amo nila at ng mga tauhan nito. Marami sila noong pumunta para masigurado ang kanilang kaligtasan. Pagdating nila sa pastuhan, agad na sumalubong ang katahimikan ng paligid. At sa hindi malamang dahilan, wala na silang nakitang hayop doon maliban sa mga alaga nilang manok. Nakabukas na rin ang mga bahay, tapos yung ilan sa mga ito, halos mawasak na parang dinaanan ng delubyo. Pagsilay naman dito ng kanilang amo, unti-unti na nila yung napapaniwala. At sa loob ng ilang minutong paglilibot, dito nito napatunayan na hindi nga sila nagsisinungaling. Subalit para tuluyan yung maniwala sa kanilang kwento, nagdesisyon itong puntahan ng lugar kung saan nakatira ang sinasabi nilang nilalang. Nang marinig naman yun ni Oren, bigla naman siyang umalma
dahil aminado siya na hindi na niya kayang pumunta sa lugar na yon. Ni magpasapit ng gabi sa pastulan, tila bang imposible na rin para sa kanya. Pero nang marinig ito ng kanyang amo, agad siya nitong pinatahimik kasabay ng pagsagot nito ng, "Ano ba ang kinakatakot mo, Oren? Marami naman tayong pupunta doon. At isa pa, armado ang mga tauhan ko. Subukan lang niyang magpakita ng ganitong oras. Pupulbusin namin ang katawan niya." Amo, paano kung di yung tinatablan ng bala? Ano ang gagawin natin? Isasakripisyo kami para makatakas ho kayo? Sa ganitong sitwasyon, lahat tayo pantay-pantay. Bawat isa gustong mabuhay. Kaya pag-isipan niyo ho ng maigi inyong gagawin bago kayo kumilos. Sagot naman niya. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, walang kabog-abog siyang kinasahan at tinutukan ng kanyang amo. Nag-amba pa itong kakalabitin ng gatilyo upang siya'y takutin. Kaya nang masipat yun ni Oren, halos lumabas sa kanyang katawan ng kanyang kaluluwa. Matapos nun, hindi na siya nakapagsalita. At para makaiwas sa gulo, minabuti na lang niyang huwag tumutol sa mga nais nito. Matapos ang ganoong tagpo, dali-dali naman itong inutusan ng grupo na umalis. Silang tatlo ang naging gabay nito hanggang sa marating nila ang hangganan ng lupain kung saan namumugaran ang nilalang. Pagpasok nila sa kakahuyan, tahimik ang paligid. Yung mga kasama nila panay na ang pag-uusap habang silang tatlo napakatahimik. Di man nagsasalita pero ang kanilang paningin umiikot sa buong paligid. Hindi naglaon. Nang marating nila ang dulo nitong parte, doon bumungad sa kanila ang mga labi ng taong kamag-anak ng mga nawala nilang kasama. Karamihan sa mga ito, may tama ng malalalim na saksak sa kanilang dibdib na halos tumagos na sa kanilang likod. Yung mga labi naman ng batang naroon, pugot na ang mga ulo, tapos yung iba sa mga ito, nakasabit pa sa mga sanga ng puno. Nakakapangilabot ang kanilang mga nadatnan, kaya kahit ang mga kasamahan ng kanilang amo, hindi na tumuloy sa pagpasok dito. Mula sa bukana ng lugar na yon, matyaga silang nagmasid para hanapin ang iba pang mga nawawala. Ang problema, dahil sa malambot nitong lupa, naghinala sila na baka yung mga taong hindi nila nakita ay nakalibing na sa ilalim. Ilang minuto pa ang lumipas nang masipat ng kanilang amo ang labi ng mga bakang pagmamay-ari nito. Hindi ito nagdalawang isip na utusan ng kanyang mga tauhan na sunugin ang lugar na yon. Walang kaide-ideya noon sila, Oren, na ang mga lalagyanan palang naroon sa kangga ay punong-puno ng mga langis. Pagkakuha naman dito ng tauhan ng kanilang amo, dali-dali nila yung binuksan para sunugin ang buong kakahuyan. Kaya naman ang mapagtanto yun ni Tiyo Maming, naglakas loob itong tumutol sa nais nitong mangyari. "Amo, matagal niyo na ho akong tauhan. At ni minsan ho, hindi pa ako tumutol sa inyong mga desisyon. Pero itong gagawin niyo rito, mukhang sobra-sobra naman ho yata. Sa tingin niyo ho ba, matatapos ang problemang kinakaharap natin kung mawawala ang pugad? Hindi man lang ho ba sumagi sa isip ninyo na baka ikagalit ito ng nilalang na yon? At ang mas nakakatakot pa ho, baka hanapin tayo nito para pagbayarin. Maging kayo man, hindi makakaligtas sa bantang yan, amo. Maliban na lang kung mapapatay nyo ito." "Huwag kang makialam, Maming. Desisyon ko ito, kaya akong masusunod. Malaki ang kasalanan ng nilalang na yon sa akin. Kaya kung hindi ko man siya mapatay ngayon, mas magandang makaganti ako sa kanya, kahit man lang sa ganitong paraan. At kung ako sa'yo, sundin mo na lang ang iutos ko." Dahil sa sinabi nito, wala na rin silang nagawa. Aminado sila na walang bilang ang opinyon nila dahil kung tutuusin mga manggagawa lang naman sila nito. Pagkatapos namang mabuhusan ng langis ang bawat puno at damo, nagmamadali silang lumabas. Mula sa loob,
Siniliban nila ang pugad hanggang sa lamunin na ng malaking apoy ang buong kakahuyan. At habang sinusunog nito ang paligid, rinig na rinig nila ang atungal ng nilalang na para bang umiiyak. Nagtagal ito ng ilang segundo bago tuluyang lamunin ng katahimikan ang buong paligid. Pagkatapos ng pangyayari, tsaka pa lamang sila umalis. At nang makabalik na sila sa kanilang mga tinutuluyan, hindi nagdalawang isip itong si Oren na magligpit ng gamit. Nagpasya siya na bumalik na lang sa lugar nila para makapamuhay kasama ng mga magulang niya. Hindi man madali ang ganoong desisyon, sadyang yun na lamang ang magagawa niya. Nang marinig naman yun ni Tiyo Maming, hindi ito tumutol sa nais niyang gawin. Maging ito man kasi gustong-gusto na ring lumayas doon. Matapos ang kanilang pag-uusap, yun na ang naging huling pagkikita nila. Pag-uwi ni Oren sa lugar ng kanyang mga magulang, inilahad niya sa mga ito ang mga karanasan niya. Nagdulot ito ng pangamba para sa kanyang ama, subalit sa likod nito, abot langit ang kanilang naging pasasalamat dahil nakauwi siya ng buhay. At sa paglipas ng mga araw, nalaman niya sa kanyang lolo kung ano ang nilalang na yon at kung bakit ito nanggagambala sa lugar na yon. Ayon dito, ang nilalang na pumatay sa mga kasama niya ay isang uri ng itim na engkantong lakan na sumapi sa katawan ng isang taong walang kaluluwa. Matindi ang pagmamalabis ng nilalang na yon na mapadpad sa mundo ng mga buhay. Kaya para may isakatuparan ito, minu-minuto itong naghahanap ng sisidla ng kanilang espiritu paglabas nila sa mundo ng mga engkanto. Hindi lahat ng lakan nagtatagumpay sa ganoong misyon, ngunit may mangilan-ngilan sa kanila na nakakagawa nito. Alam niyo kasi, Pinuno, may mga tao sa mundong ito na nabubuhay ng walang kaluluwa. Marami sa kanila nagbenta ng kaluluwa sa demonyo, kaya bago pa man sumapit ang kamatayan ng kanilang katawang lupa, nananakaw na sa kanilang katawan ng mga espiritu nila. At ang may gawa nito ay ang demonyong kanilang naging kasundo. Sa sandali na gano'n ang mangyari, mananatiling buhay ang kanilang katawan at magpapatuloy sa kanilang mga nakasanayan hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. At karamihan sa mga taong naging gano'n, may malalim na aral sa lihim na karunungan ng kaliwa. Dagdag pa ng lolo niya, yon ang rason kung bakit hindi na nagbabago ang ibang mga mangkukulam at mambabarang. Marahil kaya sila nagpapatuloy sa kanilang mga bisyo ay dahil sa iyo na lang ang kanilang magagawa. Pagtatapat pa nito, na sa sandaling makapasok na ang espiritu ng lakan sa katawan nito, dito na nagsisimula ang kakaibang milagro. Unti-unti, sa paglipas ng mga araw at buwan, magbabago ang anyo nito. Mamumuhay ito ng malayo sa tao at para makaraos, kailangan itong pumatay ng hayop para may ipalit itong laman sa laman itong nabubulok. Habang nasa ganoong estado ang nilalang na yon, wala silang magagawa kundi ang hayaan ito. Hindi rin maaaring sirain ang pugad nito dahil sa sandaling ganoon ang mangyari, katakot-takot na sumpa ang pagdadaanan ng mga gumawa. Ang magiging karamdaman nila ay may hahalin tulad mo sa abilidad ng mambabarang at mga mangkukulam na nagsanib puwersa. Yun nga lang, ang ganoong sumpa ay walang lunas. Ultimo mga babaylan, mahihirapan na iligtas ang mga taong saklaw nito. At sa oras na manghina na ang mga biktima ng sumpa, dadalawin ito ng lakan para kunin at gawing palamuti sa bago nitong pugad. Nang marinig niya ang sinabi nito, kumpiyansa siyang nakahinga ng maluwag dahil alam niya sa kanyang sarili na wala na siya ritong partisipasyon. Yun nga lang ang ikinalungkot niya ay si Tiyo Maming at si Ryan. Gawa nang tumulong ito sa pagbuhos ng langis sa pugad nito. Isang buwan nang lumipas, dinalaw siya ng kagimbal-gimbal na balita. Mula ito sa kamag-anak ni Tiyo Maming, kaya nang matanggap niya ito, agad niya yung binasa.
Pagbuklat niya ng liham, nalaman niya ang napakalungkot na pangyayaring sinapit ng pamilya nito. Ayon sa mga kadugo nito, walang nakaligtas ni isa sa sakit na bumalot sa kanilang pamilya. Ang mas nakakapanlumo pa, hindi man lang nila nailibing ang mga labi nito dahil ilang araw bago yun manghina at malapit ng mamatay, bigla na lamang itong nawala. Sinubukan nila yung hanapin pero wala silang natagpuan. Matapos naman niyang mabasa ang liham, pagkaraan ng 2 araw, may dumating na namang sulat galing sa kamag-anak ni Ryan at sa mga kadugo ng amo nila. Kung ano ang nangyari sa pamilya ni Tiyo Maming, ganun din ang nangyari sa mga ito. At nung mabasa niya ito, napagtanto niya na totoo ang sinabi ng kanyang lolo. Magmula noon pinuno, ilang buwan din siyang hindi nakatulog ng mahimbing. Ang ikinabahala niya kasi, baka isunod siya ng nilalang dahil sangkot din siya sa mga nangyari. Awa naman ng Diyos, hindi siya nito ginambala. Bukod kasi sa mga pangontrang bigay ng lolo niya, nag-alay din ito ng ritual para sa proteksyon mula sa mga lakang mortal nitong kalaban. Ayon sa matanda, kung hindi sila nakahingi ng tulong sa mga ito, posibleng makuha siya nito. Kahit kasi magaan lang ang kasalanan niyang nagawa, kasalanan pa rin itong maituturing. Kaya hanggat wala pang nangyayari, gumawa na ng depensa ang lolo niya. Naging epektibo naman ito, kaya nagawa niya pang tumanda kasama ang itinatag niyang pamilya. Yun nga lang, kahit ilang dekada man ang lumipas, nanatili pa ring bangungot sa kanya ang nangyari noong minsan niyang maranasan ang atake ng mabangis na itim na lakan.